Gaano kadalas ba ako sumemplang or madisgrasya sa pagbibisikleta, specifically sa fixed gear cycling? Madami ba? Konti lang. Malala? Hindi malala. Minor? Major? E-minor? May ganun ba? So mga kamapers, yun po ang pag-uusapan natin dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix. So hello po mga kamapers and welcome po dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix. And kung meron na po yung mga katanungan mga kamapers tulad nito, huwag na po kayo mahiya magtanong, kundi mag-comment down below na po kayo mga kamapers. And malay nyo mga kamapers, kayo na po ang sunod na feature dito sa Manila Urban Fix. And without further ado mga kamapers, tara at simulan na nga po natin. So mga kamaplers, gabi naantok na ako. Kanina pa, it's 4:42 AM and wala pa akong tulog. Pero dahil sa inyo mga kamapers, pinipilit ko dahil mahal ko po kayo. Pinipilit ko yung schedule sa aking daily life, I mean, tao din ako, and at the same time, para sa inyo, and may bike din sa umaga, like, oh my God, kapagod tong buhay na to. Pero okay lang mga kamapers, masaya ako kung masaya din kayo. So, ilang beses na nga ba ako sumemplang or gaano kadalas ako sumemplang? So, in short mga kamapers, madalas ako sumemplang kapag pudpud po ang aking clits na bala. So, bakit nga pa po mga kamapers, kapag pudpud nga ba ang aking clits, madalas ako sumisemplang? And bakit nga ba nagbabike ako ng pudpud ang clits? So, yung unang tanong naman po mga kamapers, so, in short mga kamapers, ganun talaga kaya ako nagbabike kahit pudpud na yung clits is because nagtitipid ako. And sa nagtitipid ako, in my opinion, is a fucking kagaguhan. I'm sorry, but that's the right word. Dahil kahit pudpud na po yung clits, kahit hindi na po safe yung clits, ginagamit ko pa rin mga kamapers. So, yeah, nakakalungkot mga kamapers na ganun yung mindset ko dati. Or dati nga ba? Or minsan. So, I'm sorry. To be honest mga kamapers, medyo nahihiya ako. Okay, may nagtanong sa akin kung ilang beses na ako sumemplang sa bike. Especially fixie, sumalpok na ba ako? Nakasanggi na ba ako? Hindi ba ako nakahinto kaya may nakabangka ako? Well mga kamapers, isa lang po masasabi ko dyan. Wala pa po mga kamapers. Literally zero, no joke. Walang biyo talaga. Wala akong ni isang beses na may nasalpok. Wala akong ni isang beses na disgrasya dahil hindi nakahinto. Wala po mga kamapers. Zero, itlog, none. Empty, blank space. Kasi mga kamapers, yung pag-fixie, in my opinion and in my experience, sa tagal ng panahon, kung nagpag-fixie, nasanay na po ko. And at the same time, mga kamafers, reverse psychology, no? Reverse psychology, wow. Admin Allen, psychologist. So, mga kamapers, yung reverse psychology na yun is basically, since wala akong preno, mas magiging safe ako dahil alam kong wala akong means ng proper na paghinto tulad po ng dalawang preno ng isang rim brake para sa isang road bike o isang disc brake para sa isang mountain bike. So, dahil dun mga kamafers, ako ay nagiging cautious. Dahil dun, ako ay nagiging alam na huminto ng maayos or alam na magmabagal kung kailangan, kung malayo pa or kung malapit na. So, in short, gumaling po yung pagkatansya ko and then, thus, I became safe sa pag-fixie. And again, mga kamapers, inuulit ko, never pa akong bumangga dahil hindi po ako nakahinto or hindi po ako nakapagpreno. None! Zero talaga. Pero, I must say, 98%, grabe specifically, 98%, lahat ng disgrasya ko, mga kamapers, ay pudpud na clits. Dahil, yun nga, again, gusto ko magtipid, which is a stupid fucking thing in my part. So, bakit nga ba sumisemplang kapag pudpud ng clits? Basically, mga kamapers, kapag yung clits po, mga kamapers, kapag pudpud na po siya, ibig sabihin, wala po siyang proper na kapit, and then manipis na po yung kanyang material. So, konti na lang yung kapit, wala nang proper kapit, and dahil dun, mga kamapers, kapag humihinto ko, or lalo na kapag humahataw ako, madalas humahataw, pag humahataw, kapag humihinto po mga kamapers, basically, nawawala po sa clip-in yung aking buong sapatos o yung aking clits. Kaya ako po ay sumisemplang mga kamapers, nakakalungkot dahil sa katangahan ko. So, pangalawa ng mga kamapers is muna pupudpud na po yung material, ibig sabihin yung minipis. Tanda ko dati, parang first time ko mag-clits, no? Hindi naman siya natanggal dahil manipis na.
Pero natanggal siya dahil naputol yung buong cleats. Ganun mga kamappers. Kaya, stupid me. Na pinapabayaan ko yun, and in my opinion, isa yun sa mga pinaka-worst mistakes na nagawa ko sa buhay ko. And worst mistakes, meaning mistakes, madami akong beses na ganun. So in short, countless. So, siguro mga 15 to 20 times na akong sumemplang. Dami, no? Dahil lang po sa cleats na pudpud. And yung 15 to 20 times na yun, mga kamappers, hindi pa ako natuto. Pero ngayon, mga kamappers, natuto na ako. Bakit? Kasi ako ay 23 years old na. Ako ay matanda na. Ako ay graduate na. So, in short, mga kamappers, siguro natamaan na ako sa ulo, no? Nahampas na ako sa ulo ng martilyo ng pagka-mature. And yung maturity na yun, mga kamappers, is wag ka mag-bike if it is dangerous. Wag ka magbabike kapag putpul yung cleats mo. Dahil yung magbabayad ng panggamot sa'yo ay wala nang iba kundi ang magulang mo. You might be saying, Allen, graduated ka na. Kaya mo na paggamutin sarili mo. Well, you're wrong there. Bakit? Kakagraduate ko lang. Fresh grad ako. So in short, mga kamappers, wala akong kapangyarihan gamutin ang aking sarili in a very fast manner. Well, sure, kayang-kaya ko gamutin sarili ko, pero yung kasi sa YouTube, what do you call this? Yung sa YouTube, yung sahod is very, very delayed. So, mga kamappers, that's my final answer. Ang daming kong beses sumemplang, kadalasan doon dahil po sa cleats. Now you might be thinking, kailan nga ba ako sumemplang or yung other 2% sa 98% na sumisemplang ako? So, meron akong time na sumemplang dahil malungkot ako. So, yung malungkot na yun is hindi po ako nakapokus, no? Hindi po ako nakakopos sa road. So, since malungkot ako nung habang nagbabike, nakatingin lang po ako, nakababa lang po ako, nakaganyan, no? Parang sad boy. And dahil sa pagka-sad boy na yun, mga kamappers, hindi ko alam na may motor. So, sumalpok po ako. So, now you might be thinking, whoa, Allen! Ibig sabihin, sumemplang ka nga dahil sa Pixie. So, kapag sumemplang ako dahil sa road bike or dahil sa mountain bike, dahil malungkot ako dahil nakatingin ako sa baba, hindi ako nakahinto. Dahil ba sa walang preno yun? No, dahil yun sa kababayan ko, dahil yun sa katangahan ko, and natuto ko na wag magbike kapag malungkot dahil it will greatly affects your judgment or yung behavioral mo sa pagbibisikleta, and it could lead to devastating consequences. And yung ngayon nangyari sa akin, nakabangga ako ng motor. Binayaran ko yung motor syempre. Actually, to be honest, takot na takot ako yung araw na yun kasi first time ko makabangga. Sana naman yun ay last. So, yeah, takot na takot ako makabangga nun. So, nagbayad ako ng libo-libo yun sa motor. Gabi no, mas nasira pa yung motor kaysa yung bike kasi yung nasira lang sa akin yung bar tape. Bike lang malakas, fixie lang malakas. And then yung other percent din, mga kamappers, binangga ako ng tricycle, binangga ako ng jeep, and then, binangga ako ng motor galing sa likod. So, yeah, mga kamappers, mga may tarantado, mga may putang inang na mga driver na yan, kaya ako yung nadidisgrasya. Pero, yung jeep na sinabi ko sa inyo, mga kamappers, to be honest, hindi ako galit sa jeep. Yung time na nasagasaan niya, sagasagasa talaga, no? Walang biro yun. Nasira pa nga yung nasira pa nga yung wheelset ko. So, yung time na yun, mga kamappers, yung nasagasaan ako, bumaba siya agad, tapos nagbibigay agad ng pera. Sorry, gusto kong bayarin, ganun mo. So, ako naman yung time na yun, sinabi ko, yung baon ko, mas mataas pa kasi sa kinikita ng isang jeepney driver. So, nakita ko naman yung time na yun is very sincere siya and nagkamali siya. Or malaking pagkakamali na nabanggain na sagasaan niya ako. So, tumayo ako agad kahit bengkong yung rims. Bagaw palayo para lang maiwasan si kuya driver na ipilit na bayaran ako. Kasi din again, inuulit ko, yung time na yun, first year college ako, mas mataas pa yung baon ko kaysa sa kinikita ko. So, I said to myself, he done nothing wrong. He done nothing wrong. So, yun lang po mga kamappers, as usual. Kung meron na po kayong mga ganitong klaseng mga tanungan, mga kamappers, huwag na po kayo mahiya. Kundi, mag-comment na po kayo dito sa comment section. And mali nyo mga kamappers, kayo na po ang masunod na ma-feature dito sa Manila Urban Fix. And without further ado mga kamappers, ride back safe in the down, magpula lapit sa truck and bus. And of course mga kamappers, sumunod na pala sa traffic ko and paulan-ulan minsan. So, mag-ingat po kayo, baka madalas yung kalsada. And then, madalas na maaraw na. So, mag-ingat po kayo, baka ma-heat stroke po kayo. Yun na po mga kamappers. Babushka.